Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito na ang ating pag-uusapan ngayon. Merong makukulong, yes mga kabibig, itong nagpakalat ng fake news na kung saan ikinokonekta si Senator Joel Villanueva sa mga kay former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Kasi merong nagpapakalat ng mga spreading lies and misinformation na si Senator Joel Villanueva daw ay konektado kay Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. At hindi ito maganda kasi sinabi niya na walang katotohanan yan at hindi siya konektado na itinanggi ni Senate Minority Leader Joel Villanueva ngayong Miyerkules ng araw na to na nagkaroon siya ng anumang transaksyon kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, isa sa mga taong iniugnay sa mga anomalyang flood control projects sa naturang probinsya. So itinanggi niya na wala akong business sa kanya. At dahil dito, para matapos na itong mga kung ano-ano mga pinalabas na mga kontra kay Senator Joel Villanueva, ipapakulong niya. O eto kabibig ha, ang interview kay Senator Joel Villanueva at ang kanyang statement hinggil sa mga nagpapakalat ng fake news at talagang hindi siya inuurungan, hindi siya tinatantanan-tanan-tanan. Wala siya hunungi. Uy, ito kabibig ko. Galit na si Senator Joel Villanueva. Akala nyo kasi si Senator Joel Villanueva hindi kasi seryosohin. Eto na, nagsalita na si Senator Joel Villanueva. At akalain nyo, I think alam ni Senator Joel Villanueva kung sino ito nagpakalat ng fake news. Ito na. Sinungaling talaga yung mga tinanong natin about dun sa Bulacan, no? Kasi meron tayong information na verified information. Hindi bulong-bulong o akala o di umano na mahilig ginagamit ngayon sa social media at ilang mga unfortunately news outlets na yung kalumpit mismo lang, no? Yung kalumpit, yung Wawaw, yung St. Timothy, kahit papaano pala may katiting na good character yung Wawaw kasi ayaw niya magsalita dahil alam niya na may ghost project siya. Yung slope protection for example ng Wawaw dun sa kalumpit, 146 dapat yung slope protection, ang ginawa 77 lang. So there's a discrepancy of 46, no? Dun sa slope protection, pero yun binayaran yun. At anong tawag doon, di ba? Yung St. Timothy, tinanong natin si Miss, I forgot her name already, na 30,000 ang kinikita pero may 800 million dun na paid up dun sa kanyang kumpanya, di ba? Sabi niya walang ghost. Pero doon sa mismo sa kalumpit ng mismo yung dredging, no, na ginawa niya ay nakakolekta siya na hindi niya dinredge pero nakolekta niya. And lalabas na po yan, na report na yan, and in a couple of days pwede na siyang kasuhan. So I'm here to just say na we know what's going on, and the culprits, yung mga talagang may salarin, sila yung talagang nag-i-inject ng confusion, turo din turo doon, imbento ng mga impormasyon para mapagtakpan ng kanilang kalokohan at para pag dumating sa kanila soft landing na. Yan ang strategy ng mga totoong culprit nitong kalokohan sa flood control. And I know and I'm sure it's not just happening in my province in Bulacan but in all parts of the country. So how do you assess yung Wawaw owner, yung Arevalo, at saka yung Remando? How do you assess it? Well, it looks like they are dummy companies, no? Yung diniscuss namin sa floor kahapon na kamakalawa, if I'm not mistaken, na ang dami talagang nagpapahiram ng lisensya. License for rent talaga. At yung mga diskaya, may mga feelers na nagsasabi na magsasalita na sila na kung sino yung mga pinahiram nila ng lisensya. Alam natin, bawal yun, pero klaro yan di ba? Nung hearing, klaro yan. Even Secretary Bonoan made mention na totoo na nagpapahiram, nabebenta, and dun nga sa tanong na pagka na blacklist, etc., ang bilis nakakagawa ng kumpanya at nakakapasok.
wala talagang mekanismo. So talagang doomed to fail yung mechanisms natin para i-check kung itong mga kumpanya ito, itong mga contractors na ito, talagang tumatalima sa batas. And so, with all of this, doon nagsimula sa PICAB, susunod sa mga contracts, susunod sa mafia ng DPWH, ito, equal sa this problem na nagsasuffer ang taong bayan. Again, 3 taon na natin itong tinututukan. Yung Kalumpit mismo, that same town, I went there several times. So many years, 3 straight years na binabaha. After the visit ko, pupunta ako dito sa Senate, i-bring up ko sa floor, i-bring up ko sa committee hearings. Pero it's falling to deaf ears. Ngayon, Hope Springs Eternal, naniniwala ako na nagdadasal ako na may mangyayari na. May mangyayari na. But again, kung patuloy tayong magtatakip, kung patuloy tayong mag-e-entertain ng fake news, mag-e-entertain ng mga nag-aasik ng gulo, lagim, talagang gugulo at mawawala na naman yung attention dun sa mga tunay na mga salarin nito. Kaya dapat filean na ng kaso yan. Ako, sasabihin ko na po sa inyo, pati yung mga nag-spread ng fake news, nag-usap na kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies, it's too much. It's too much, and if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Sir, yung mga video na kumakalat na kasama mo daw si Nicky Alcantara, ito ba yung pinatutukulan mo na kakasuhan mo? Lahat po ng lies na pinapakalat. For example, yung sinasabi nyo, video, picture, lahat ng official may video at picture sa kanya. Official ho yun eh. So pag pumunta ka sa DPWH sa Bulacan, si Presidente, mga Sekretary, mga Senador, lahat meron. Pero bakit ako lang yung sinisingle out? Bakit? Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan, yun ang gusto nilang gawin na gulo. Nang sa ganoon, mas mapunta. Oh, nako. Handa na ang mga lawyers ni Senator Joel Villanueva para magsampa ng kaso sa mga taong nagpalaganap ng mga fake news tungkol sa kanya. May mga videos daw, may mga pictures daw, no kung saan idinadawit siya. Yung kanyang pangalan talaga kabibig. Paano yan? Sino kaya? Paano matitrace nila? Ay, nako, alam na ni Senator Joel kung paano yan, di ba, mga kabibig? Nako po, mamimiligro talaga yung mga paid vloggers. Oh, sabi pa ni Congressman Paulo Henry Marcoleta na magsasampa din ng kaso sa mga paid vloggers na di umano'y sinisiraan puri ang tatay ni Congressman Henry Marcoleta. Kung si Senator Joel Villanueva ay magsasampa din ng kaso, si Congressman Paulo Henry Marcoleta din, mga kapatid, magsasampa din ng kaso. Yes, mga kapatid. And I think na-discuss ko na ito sa inyo, ulit-ulitin ko ulit sa inyo, na talagang hindi tanan. Cyber libel is waiting. Yan ang statement ni Congressman Paulo Henry Marcoleta. Sabi ng iba, naku, dapat hindi balat sibuyas ang mga kongresista, pero kung below the belt na, kung talagang grabe na yung paninira, kailangan din makatikim yung mga chismosong palaka na sabi nga ni Congressman Paulo Marcoleta nga, research muna bago akusa. Yan, kabibig. Ito, kabibig ha. Ito yung kanyang statement kanina. Nagulantang ang mga netizen na hala, palaban pala ang anak ni Senator Marcoleta. Sabi dito, ako na po ang mag-fact check sa inyo. Senator Dante Marcoleta is not part of the Napolist. His name is not among the list of 100 congressmen and 18 senators identified by Janet Napoles as her clients in the so-called PDAF scam. Moreover, a 2021 COA notice of finality of decision excluded Marcoleta's liability in the notice of disallowance issued relative to the utilization of his PDAF. A word of advice, research muna bago kuda. Congressman Paulo Henry Marcoleta, #cyber libel is waiving. So ibig ba sabihin na magsasampa ng cyber libel si Congressman Paulo Henry Marcoleta sa mga paid
vloggers. Nako, sino kaya ito? I'm sure meron ng listahan si Paolo Marcoleta dyan kung sino itong mga paid vloggers na ito na nagpapakalat na hindi umano si Senator Marcoleta ay kasali sa 100 list of congressmen and senators. Oo. Sa Napolis, itong Janet Napolis ba yung PDAP scam? Matagal na yun. Nakakulong na si Janet Napolis. Tapos ngayon may issue sa flood control. Si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee. Ay nako, sinisiraan nila na bakit daw si Marcoleta ang chairman, knowing daw yung Senator Marcoleta nasa listahan ni Janet Napolis. Mali pala. Mali at fake news. Kaya aside from that, is may mga iba pang paninirang puri ang ginagawa nila laban kay Senator Marcoleta. Well, Senator Marcoleta is very immune on this. Noon pa, sabi ni Senator Marcoleta, okay lang kung anong tinitira nyo sa akin. Remember sa TRICOM noon? Sino ba yung tinira ni Marcoleta? Na ganun-ganun. Pero itong si Congressman Paolo Henry Marcoleta, iba to eh. Iba sa ama eh. Kung ang ama ay isang leon, ito ay tigre. Mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Grabe, no? Senator Joel Villanueva is planning to magsampa ng kaso sa mga taong nagpapakalat ng fake news at inuugnay siya sa engineer. Yes, mga kabibig. Sa former engineer. Yes, mga kabibig, kung saan, hanapin ko muna ha, kalimutan ko eh. I cannot memorize the name of that engineer. Dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. At meron pang pinapakita ng mga videos, picture na kasama si Senator Joel Villanueva, and he already explained that pictures or videos. Pero iba ang atake ng mga chismosang palaka. So itong mga chismosang palaka, kayo ang masasampulan ni Senator Joel Villanueva at ni Congressman Paolo Henry Marcoleta. Okay? Yan lang po kabibig ang ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!